Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Today is December 1, unang araw ng huling buwan ng taon. Ang bilis ng panahon, no? Pasko na agad at habang ang iba ay excited sa ilaw, sa music, sa kainan at celebration, alam ko rin na may ilan sa atin na may dalang bigat sa puso. Kasi nga nandyan yung worries, yung pagod, yung pagkalito, at mga tanong na hindi pa nasasagot ni Lord. Minsan, kahit puno ng ilaw ang paligid, pakiramdam mo ang dilim pa rin ng loob mo. Kaya sakto yung mapag-uusapan natin today. Liwanag sa gitna ng kadiliman. Paano natin nakikita ang pag-asa ng Diyos sa ating buhay? Magandang araw, ako po si Kael Garcia at tuto ka lamang dito sa unang salmo. Kaagapay, gusto kong simulan sa isang napakagandang passage mula sa Book of John, chapter 1, verse 5. Tara, samahan mo kong basahin. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ang ganda, no? Hindi sinabi dito na hindi dumarating ang dilim. Hindi rin sinabi na once na sumama ka kay Jesus, wala nang problema. Wala nang lungkot, wala nang struggle. Ang sabi lang, the light shines. Tuloy-tuloy at walang kadilimang kayang tumalo dito. In Scripture, ang liwanag ay simbolo ng katotohanan, direksyon, presensya ng Diyos at pag-asa. Samantalang ang dilim naman ay sumisimbolo sa problema, yung mga kasalanan, takot, kalungkutan, at yung mga sitwasyong hindi natin kontrolado. Pero sa buong Bible, consistent ang message. Kung may dilim, mas lalo pang magniningning ang liwanag ng Diyos. Naalala mo ba yung Israel? Sa wilderness, literal silang nasa dilim. Walang ilaw, walang landmark, walang Google Maps, walang malinaw na direksyon. Pero sabi sa Exodus 13 verse 21, by night the Lord went ahead of them in a pillar of fire to give them light. Kahit sa gabi, kahit sa gitna ng kawalan, nagbigay si Lord ng liwanag. Hindi para takutin sila, kundi para i-lead sila. Ganon din siya sa atin. Hindi porke may dilim, wala na si Lord. Minsan pa nga, doon siya mas ramdam. Kaagapay, ito yung unang truth natin ngayon. Ang liwanag ng Diyos ay nagpapakita ng katotohanan. Kapag madilim ang puso natin, mas madaling mabuo ang takot. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan. Mas madaling isipin na wala ng pag-asa. Wala nang nangyayari. Baka hindi ako mahal ni Lord. Pero ang sabi sa Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Tandaan natin that fear grows in darkness, but faith grows in the light. At kapag pinapasok natin ang liwanag ng Diyos, kahit simpleng prayer lang, simpleng pagbubukas ng Bible o simpleng paghingi ng lakas, unti-unti niyang ipinapakita ang truth na kailangan nating makita. Pangalawa, ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon. Alam mo yung experience na nagadrive ka sa gabi na may fog. Kita mo lang yung ilang metro sa harap mo. Hindi mo nakikita ang buong daan. Pero dahil may headlights ka, nakakausad ka. Hindi mo alam kung ano ang susunod. Pero enough light ang meron ka para sa next step. Ganyan ang liwanag ng Diyos. Hindi floodlight para makita mo ang buong future. Hindi spotlight na makita mo ang buong plano. Lamp lang, enough for the next step. Sabi sa Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Meaning, hindi niya ibibigay sa iyo ang buong picture, pero ibibigay niya ang enough,
yung sapat na liwanag para hindi ka mawala. Maybe today nalilito ka sa direksyon ng career mo, ng pamilya mo, ng finances, or personal decisions mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, ano ang uunahin, paano nga ba magsisimula. Pero ang reminder, God doesn't need to show you the whole way to prove He is leading you. He only needs to show you the next step. At pangatlo, ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. At itong pag-asa na to, kaagapay, hindi fake, hindi positive thinking, hindi bahala na, at hindi rin wishful thinking. Ito ay isang hope according to God. Hope na is confidence in His character even when life doesn't make sense. Sabi pa sa Romans 15 verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him." Hope na hindi nakabase sa situation, but hope na nakabase sa ating Savior. Hindi dahil okay ang circumstances mo, kaya may pag-asa ka, kundi faithful ang Diyos, kaya meron kang hope. Maybe today, hindi pa dumarating ang sagot. Hindi pa natutupad ang prayer mo. Hindi pa gumagaan ang sitwasyon mo. At minsan, parang walang liwanag kahit saan ka tumingin. But remember this, when you can't see God's working, He is often working the most. At madalas, sa dilim siya gumagawa ng pinakamalalim na miracle. Kaagapay, tanong ko sa'yo, saan mo nakikita ang liwanag ng Diyos sa buhay mo lately? Baka sa maliit na blessing. Baka sa protection na hindi mo agad napansin. Baka sa taong nag-encourage sa'yo. Or baka sa peace na kahit hindi mo maintindihan, nariyan. Hindi kailangang big at dramatic para masabi nating nandiyan ang liwanag ng Diyos. Minsan kahit tahimik lang, pero totoo. Kaya today, habang papasok tayo sa December, as we enter a new week and a new month, sama-sama nating alalahanin yung katotohanan. That God's light shine brightest when your world feels darkest. Hindi natatakot ang Diyos sa dilim ng buhay mo. Hindi siya nahihirapan kung saan ka dadalhin. Hindi siya nagdadalawang isip na gabayan ka at hindi siya nawawala kahit kailan. So paanong mas lalong makita ang liwanag ng Diyos? Una, huminto ka. Pause, breathe, look. Hindi natin makikita ang liwanag kung hindi natin siya papapasukin. Pangalawa, open His Word. Si Lord mismo ang nagsabing, "My word is light." At pangatlo, ask for light. Hindi selfish ang mag-pray na bigyan ka ni Lord ng clarity. At pang-apat, stay close to the source. Hindi ka makakakuha ng liwanag kung lumalayo ka sa pinagmumulan nito. Stay tuned, stay connected, stay surrendered. Stay near Jesus. At ngayong kaagapay, pray tayo. Ang prayer point natin is this: Lord, tulungan mo kaming manatiling umaasa sa iyong mga pangako. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, salamat dahil sa lahat ng dilim na kinakaharap ko ngayon, may liwanag na nagmumula sa iyo. Salamat dahil hindi ka napapagod, hindi ka nag-iiba, at hindi ka nawawala. Turuan mo po akong magtiwala sa iyo, even when I don't understand. Tulungan mo akong makita ang iyong liwanag sa maliit na bagay, sa maliit na answered prayers, sa mga tao at sa mga sitwasyon sa bawat araw. Fill me with your hope, fill me with your love, fill me with your peace and your presence, at tulungan mo akong manatiling umaasa sa iyong liwanag at sa iyong pangako. Ito po ang aking prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, I hope and I pray na marami kang natutunan sa ating devotion ngayong umaga at sana patuloy mong hanapin ang liwanag at pag-asang nagmumula sa ating Panginoon.
Muli ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at ito ang unang salmo. Kung may mga takeaway ka or may mga tumatak sa'yo or revelation sa'yo ang Panginoon, i-comment mo na yan sa ating ongoing streaming sa Facebook at sa YouTube. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.